Hi guys! Good afternoon! So, happy Monday sa ating lahat. Wait nga lang, sasara ko lang yung Sasara ko lang yung pinto ha, maingay eh. So, yun nga guys, bakit ba ako nagbi-video? Kasi nga gusto ko nga sumali dun sa, gusto ko lang mag-say sa kanya-kanya opinion to ha, huwag niyo akong ibabash, charot. Gusto ko lang magkaroon ng comment about sa 299 pesos na engagement ring na nag-viral ngayon. So, yung sa mga walang idea, yon, eto yon ha, may nag-post na girl regarding do sa engagement ring na natanggap niya sa kanyang 8 years na ka-relationship na boyfriend. Malamang. So, ito yung sabi niya. Di happy sa engagement ring. Hashtag payong kapatid. Please hide my identity po. My boyfriend of 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost 299 pesos. Ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring, or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba tong nafe-feel ko, or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. Ano ba yan? Naging issue yung engagement ring. Tawag na ito. So, ayun nga. So, maraming nag-comment dun sa sa post na yon. So, iba-ibang opinion. Pero hindi ko nag-go through masyado yung mga comments. Hindi ko masyado nakita na may mga nag-comment na lalaki. So, parang mostly mga babae yung mga nakita ko mga comment. Mga iba-iba, no? Yung iba, sabi nila na hindi daw nila ma-accept kasi nga parang yun lang ba yung worth ko, ganun. Yung iba naman, sinasabi na magpasalamat ka nga, nag-propose pa yung boyfriend mo sa'yo, yung ganun. Ako, ang ginawa ko, nag-check ako sa mga friends ko kung ano yung masasabi nila about the issue. So, ayun nga, sabi ko sa friend ko, huy, may tatanong ako sa inyo, gusto ko ng pag-uusapan sa video. Sabi ko, ano masasabi nyo regarding dun sa 299 pesos na engagement ring? Tapos ang sabi ng friend ko na isa, lalaki to, sabi niya, hala, walang effort, wala daw ka-effort, ganun. Sabi ko, bakit walang effort? Paki-elaborate. Pero wala na siya sinabi. So, parang feeling ko pa safe. Charot. Tapos yung friend ko naman na isa, babae, sabi niya, sa akin ha, for me, okay lang kahit na 299 lang yung amount nung sing-sing. Kasi, kaysa nga naman bigyan ako ng mahal, ng mga mamahaling sing-sing. Tapos yun nga, sabi niya, kaysa naman bigyan ako ng mamahaling sing-sing, tapos, ano, kabit pala ako. Di ba? Sobrang lalim na lang inisip ng friend ko, punta na agad sa kabitan. Tapos sabi niya, or, kaya naman, okay lang din sa akin na 299 kasi sabi niya, kaysa naman, ipang-utang pa nung fiancé ko yung sing-sing na ibibigay sa akin. Then, later on, sa pagsasama namin, malalaman ko may utang na kami agad, ganun. So, yun ang sabi niya. So, ngayon, tinanong ko si Bebe. Sabi ko sa Bebe ko, sabi ko, may tanong ako sa'yo, may viral na issue ngayon sa Pilipinas. Ganyan, dahil sa 299 pesos na ring. Akala niya pa nga, 1,299. Wow, sabi niya, very expensive. Sabi ko, ano ka ba? Sa dirhams, 20 lang. Sabi ko ganun. Sabi niya, ay, 20. Sabi niya ganyan. Hindi ko, ano masasabi mo kasi nagiging viral. Sabi ko, may mga iba na okay lang daw yun. May mga iba naman na sinasabi na it's not worth it daw, na ganun lang yung, hindi okay, na ganun lang yung na-receive nila. Ano sabi niya sa akin, eto, kasi kaya ko naman gusto ding malaman, kaya ko naman din siya tinanong, kasi gusto ko nga makarinig ng side ng lalaki. So, sabi niya sa akin, sabi niya, unang-una sa lahat, dapat hindi daw siya ginudge, ganun, kasi dapat una, tinignan mo na yung financial status ng lalaki. Kung mayaman daw yung lalaki, kung may pera daw yung lalaki, tapos, ganun lang daw yung binigay na, na amount doon sa babae, dapat na i-reject ko. Straight to the point, reject agad, sabi niya. Pero kung sabi niya, kung ano naman, kung yung lalaki naman is hindi naman ganun ka-okay ang financial status niya, tapos nag-effort naman na bumili ng ring, dapat okay lang yun sa babae. Kasi sabi niya, whatever na ibigay sa'yo ng boyfriend mo, dapat
appreciate, kasi sa side daw ng lalaki, na ano niya yon, iniisip ka niya, ganun. So, it's worth, kung 200 pesos lang daw yun, yung thought daw nun is 200 million. So, ganun, parang hindi ko masyado ma-explain, no? Sabi niya kasi ganun, sabi niya. Dami niyang sabi niya. Ano pa ba yung sinabi niya? Tapos, ang sabi pa niya, um, kahit naman sino siguro na lalaki na, ano, na maggusto ibigay everything for his wife, sabi niya gano'n. Siguro, ano, wala siyang pera, gano'n. Sabi niya nga na, okay lang yan kahit na 299, basta ang mahalaga is aalagaan ka nung lalaking yon at makakasama ka sa buhay, gano'n. So, yun ang side nila. Tatlo lang naman yung tinanungan ko. So, wala naman ako masyadong mga tinatanungan pa na iba. Basta yun lang. Tapos nagbasa-basa lang ako kasi may mga nakikita din naman ako ng mga nagpo-post. Tapos nagsishare ng mga side nila. So, para sa akin kasi parang in between kasi ako. Kasi ano joke. In between ako lang, okay lang sa dapat may mas ano pa yung lalaki, ganun, may nag-effort pa sana siya. So, in between ako. May mga nilista nga kasi ako diyan na ano, na mga points na ano, na ewan ko kung okay to sa inyo, bahala kayo. Basta ito ang para sa akin. So, meron akong mga story na nabasa ng mga successful marriage. So, guys, hello. Kamusta ulit? Kamusta ulit? Kasi na-busy ako. So, balik tayo sa ating kwentuhan. So, yun nga, balik tayo sa 299 pesos na issue. Meron nga, yung previous na sinasabi ko na story, may nabasa akong story na may mag-couple na 32 years married na sila and they are happy together. May mga anak na rin sila na ang kwento ng kanilang engagement and wedding is sabi ng lalaki, nagbumili lang daw siya ng $150 na engagement ring. Pero hindi na nila nabanggit kung magkano yung wedding ring. Engagement ring, $150. Tapos sabi niya pa na yung asawa niyang babae is nag-rent lang daw ng kanyang bridal gown. Hindi na siya bumili ng bago. Kasi nga parang sa kanila, mas pinaghandaan nila yung future na mga paggagastosan nila. And now, hindi sila nagsisisi na ganun yung maging desisyon nila. Kasi, yun yung ano nila, di ba, choice nila. So, yun lang. Ako sa side ko, nakakatakot na bigyan ng comment. Baka mabash ako. So, yun nga guys. Sa akin kasi for me, yung expectation kasi ng expensive ring is personal preference kasi yan. So, it's very important na kayong mag-partner is na-discuss nyo na yan openly sa isa't isa. Yung boundaries nyo in regards sa mga expenses. 'Di ba? Kasi iba-iba Alam nyo ba may iba-iba akong, kasi since nandito ako sa UAE, so may mga namimit ako ng mga tao. Iba-iba yung way ng engagement sa bansa nila. May iba na may amount kung magkano yung marireceive mo. Pero naman sa culture nila, yung babae ang nagbibigay sa lalaki on the time ng engagement. Kasi ganyan meron akong kawork na ganyan, babae yung kawork ko, tapos ang sabi niya sa akin, siya daw yung nagbigay, siya daw ang nagbigay, na family niya ang nagbigay dun sa side ng lalaki. And malaki yung amount. Parang hindi ko alam kung magkano siya sa dirhams, pero parang nasa 70,000 lakh. Hindi ko alam kung anong conversion nun, rupees ba yun or what. Pero yun nga, sila yung babae yung nagbibigay dun sa lalaki. Diba? Iba-iba. Imagine nyo, tas tayong mga babae, nagde-demand tayo ng tas sa ibang lugar, babae yung nagbibigay. Diba? So, yun lang. For me kasi, I hope, yung amount ng ring, hindi niya ma-overshadow yung yung relationship and commitment na meron kayo sa isa't isa ng partner mo. Kasi at the end of the day, it's not the ring. It's the man or it's the person who does the proposing. So ikaw naman ang makaka-assess niyan kung itong partner mo is talagang partnership in life. Yung partnership in life. Yung partner, alam mo yung hindi ka magwo-worry na nagwo-worry na kaya ko ba to?
yung maiisip mo na, nandyan naman siya, ganun. Tsaka, yun nga, pray kay Lord kasi, syempre, ang marriage naman, dapat center si God sa relationship. So, yun lang ang aking side ha. Huwag nyo akong i-bash. Yun lang talaga yung side ko na sana kahit anong amount ng ring na matanggap nyo, hindi niyan mababago yung love mo for that person. Yun lang. Yun lang guys. Huwag kayo bash. Sorry na. Wala guys. Thank you sa panonood. God bless.